Katulad ng kanyang mga kababaryo, ay naghangad rin ang magandang si Samantha na makarating ng Maynila para makapagtrabaho. Napatira siya sa Villa Maria, kung saan niya nakilala ang pamilya Del Ruiz na kanyang paglilingkuran bilang isang katulong. Anong lihim ang nag-uugnay sa kanila ni Doña Maria para mapamahal siya rito at kamuhian naman siya ng manugang nitong si Cassie? At ano ang kanyang tadhana sa pag-ibig? Ang ibigin ng isang milyonaryong binata o ng isa ring karaniwang mangingisda sa kanilang baryo? Magandang araw, Angels. Isang series story muli ang nais kong ihandog sa inyo na sana'y magbigay inspirasyon at kilig sa bawat isa. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel ay pakilike po ng ating video. Paklik din ang subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Samantha! Naku, hinahanap na ako ni Inay. Sabi ni Samantha nang marinig ang tinig ng ina. Gusto mo bang sabihin na natin sa kanya ang ating pinag-usapan? Tanong ni Alice. Payagan kaya ako ni Inay? May pangamba sa tinig na tanong ng dalaga. Importanteng sabihin mo sa kanya para malaman natin ang kanyang desisyon. Samantha! Muling narinig ng dalaga ang tinig ng ina. Tumayo siya at lumabas ng bahay. Inay! Narito ho ako kina Tia Alice! Tawag ni Samantha sa ina na palayo na sa kinaroroonan niyang bahay. Lumingon naman si Beth. Nariyan ka lang pala, kanina pa kita hinahanap. Sabi nito. May pinag-uusapan lang ho kami ni Tia Alice. Sumungaw naman si Alice sa pinto. Tuloy ka, Beth. Dapat sigurong malaman mo rin ang sinabi sa akin ng iyong anak. Tumuloy si Beth sa loob ng bahay. Hindi naiibang tahanang dampa ni na Alice sa lahat ng mga nakatira sa baryo na iyon. Wala ring palamuti kundi kalendaryo at mga larawan ng mga artistang lokal at imported na ginugupit sa mga magazine na dala ng mga taga-roon na nagtatrabaho sa lungsod at umuwi sa baryo para magbakasyon. Pangingisda, tindahan at karinderya ang hanap buhay ng ibang mga taga-roon. Hindi nagkaroon ng ambisyong umalis sa lugar na iyon at baguhin ang kanilang mundo at naging kontento na lamang sa maliit na kita mula sa kanilang mga hanap buhay. Magpinsan sina Alice at Beth. Kapwa sila 38 years old at sabay na lumaki sa baryo na iyon. Dalagita pa lamang ay namasukan na si Alice sa lungsod bilang isang katulong at tumanda na siyang dalaga sa trabahong iyon. Bilang rin ang taon bago siya umuwi sa kanilang baryo para magbakasyon at isang buwan ang kanyang itinatagal bago uli bumalik sa lungsod para sa kanyang trabaho. 10 silang magkakapatid. Siya ang panganay at malaki ang naitulong niya sa maralitang mga magulang para makatapos man lamang ng kahit elementarya ang kanyang mga kapatid. Samantalang si Beth ay tapos ng high school, ngunit hindi siya pinayagan na pumunta ng syudad para magtrabaho dahil nag-iisa siyang anak. Mayroon silang karinderya at ito rin ang kinamulatang hanap buhay ng anak niyang si Samantha. Naupo si Beth sa bangko na katabi ng anak. Kaharap si Alice na nakaupo rin sa tabi ng bintana. Ano ba ang sinabi sa'yo ni Samantha, Alice? Tanong ng ina ng dalaga. Sasabihin ko na ba? Tanong naman ni Alice na tumingin sa pamangkin. Tumango ang dalaga. Gusto raw ng iyong dalaga na makapagtrabaho rin sa Maynila. Sabi ni Alice. Napatingin si Beth sa anak at pagkatapos ay sa pinsan. At ano ang gagawin nito sa Maynila? Tanong niya. Mamamasukan rin na katulad ko. Gusto niya pagbalik ko sa Maynila ay kasama ko na siya. Wika pa ni Alice. Nabanggit mo sa akin na naghahanap pa ng isang katulong ang pamilyang iyong pinapasukan. Kaya tumitingin ka sa mga dalaga rito kung sino ang maaari mong isama. Saad ni Beth. Tumango si Alice. Totoo iyon, pero wala sa isip ko na gusto pala ng anak mong makarating at makapagtrabaho sa Maynila dahil kanina lang niya sinabi sa akin. Kung sa bagay ay wala pa naman akong kinakausap na dalaga sa atin na maaaring maisama ko pabalik sa lungsod. Kinausap mo na ang iyong Tia Alice pero hindi mo pa alam kung papayagan kita. Wika ni Beth na bumaling sa dalaga. Iniisip ko rin ang kalagayan mo. Kayo na lamang mag-inang magkasama sa buhay. At kung isasama ko itong anak mo ay tiyak na may iwan kang mag-isa. Hindi nakakibo si Beth. Totoo ang sinabi ni Alice. Wala na siyang magulang at isa na ring byuda na ang tanging kasama sa buhay ay ang nag-iisang anak na si Samantha. Binalingan niya ang anak. Bakit ba gusto mong pumunta ng lungsod, anak?
Inay, batid ninyong mataas ang pangarap ko sa buhay. Ayokong manatiling isang tindera lamang habang panahon. Gusto ko ring makapag-aral kung maaari, na katulad ng nangyari sa iba nating mga kababaryo. Minsan ay nakausap ko ang isang nagbakasyon dito na isinama ng isang taga rito na kapwa nagtatrabaho sa lungsod. Kumislap ang mga matang tiningnan ng dalaga ang dalawa. Sinabi niya sa akin na kung ako raw ay makakapunta ng Maynila ay baka swertihin ako dahil maganda raw ako. Tiyak raw na marami akong magiging manliligaw. Nagkatinginan sina Alice at Beth. Totoong maganda si Samantha. Ipinaglihi ni Beth ang anak kay Julia Roberts. Nakita niya ang mga larawan ng aktres sa mga magazines na dala ni Alice noong ipinagdadalan tao niya ang anak. Matangos ang ilong, maganda ang mga mata, makapal at malantik ang mga pilikmata, at hanggang balakahang mahaba at tuwid na buhok ng dalaga. Katulad ng ina noong kapanahunan nito, ay marami ring nanliligaw sa kanya. Hindi sa ayaw kong magtrabaho ka sa lungsod anak, kaya lang ay baka hindi maituloy ni Beth ang gustong sabihin. Inay, kung ay kinatatakot ninyo ay baka makapag-asawa ko ng maaga ay nagkakamali kayo. Ni hindi ako makikipagnobyo dahil gusto kong matupad ang aking mga pangarap at isa na rito ay makapagtapos ako ng college. At saka gwardyado naman ako ni Tia Alice dahil siya na ang lagi kong makakasama. Paliwanag ng dalaga sa pagtanggi ng ina na payagan siya. Pinapayagan mo na ba ang iyong anak na magtrabaho? Tanong ni Alice sa pinsan. Hindi ko gusto na kami ay magkalayo at tiyak na malulungkot ako, pero ayoko rin namang maging hadlang. Para hindi niya matupad ang kanyang mga pangarap sa buhay, kaya pumapayag na ako. Pilit ang ngiting sabi ng kanyang ina. Dahil sa labis na kagalakan sa sinabi ng ina ay niyakap ito ni Samantha. Salamat inay, maraming salamat. Huwag kang mag-alala Beth, sisikapin kong makauwi rito si Samantha ng madalas para magkita kayong mag-ina. Sabi pa ni Alice. Ang isa pang hindi nasisiyahan sa gagawing pag-alis ni Samantha sa baryo ay si Rafaela, ang kanyang kababata at masugid na manliligaw na isang mangingisda. Nang gabing iyon ay dinalaw nito ang dalaga. Alam kong malulungkot kaming lahat dito kapag ikaw ay umalis, pero anong magagawa namin, iyan ang gusto mo. Wika ni Rafaela. Gusto kong maiahon sa kahirapan ng aking ina, kaya ko ito gagawin bukod sa sarili kong pangarap. Kapag maayos na ang kalagayan ko sa lungsod at kumikita na ng maganda, ay kukunin ko na rito si inay para doon na rin siya manirahan kasama ko. Puno ng pangarap na sabi ni Samantha. Wala akong ibang hangad kundi ang makita kang maligaya, Samantha. Wika ni Rafael na tinitigan ng dalaga. Salamat Rafael, isa kang mabuting kaibigan. Lumungkot ang mukha ng binata. Hindi na ba magbabago ang pagtingin mo sa akin? Dinaramdam ko Rafael, pero ayoko munang magkaroon ng relasyon kahit kanino. Pero hindi ibig sabihin nun ay hindi ka na mahalaga sa akin. Sayang, sana ay payagan din ako ni Itay na makarating sa lungsod, nang sa gayon ay malaman ko rin ang aking swerte roon. Yun nga ang aking ipinagtataka. Lahat halos ng mga magulang dito ay naghahangad na mapabuti ang kalagayan ng kanilang anak, pero ang iyong ama ay hindi. Nakita kasi ni Itay ang nangyari sa panganay niyang kapatid na si Tio Simeon. Nagkaroon din ito ng pangarap na makapagtrabaho sa lungsod na nangyari naman. Dahil matalino ay sinubukan nitong mag-aral na pinayagan naman ng mabait nitong amo. Nang makatapos ito ng kolehiyo at magkaroon ng magandang trabaho ay wala na kaming nalaman tungkol sa kanya. Ang huli niyang pagbabakasyon ay noong ako'y maliit pa. Tuluyan na niyang kinalimutan na may naiwan pa siyang kapatid rito. At iyon nga ang ayaw mangyari ng aming ama. Dahil baka raw matulad kami kay Tio Simeon. Nag-aayos ng mga nilabhang damit si Beth ng sandaling iyon. Ibinubukod niya ang mga paplansyahin at ang iba ay nilalagay niya sa aparador. Nakita niya ang isang kahon at ito ay binuksan. Naroroon ang alaala ng kahapon na hindi niya malilimutan. Kinuha niya ang isang kulay pulang kahita at binuksan iyon. Isang gintong kwintas ang naroroon. Napapikit siya. Nagbalik sa kanyang gunita ang nakaraan. Ang kwintas na ito ay bigay sa akin ng aking ina, pero iiwan ko ito sa iyo para magsilbing alaala ng aking tapat na pag-ibig. Naalala niyang sabi ng nag-iisang lalaking nagpatibok ng kanyang puso. May luhang naglanda sa kanyang pisngi nang dalhin niya sa kanyang mga labi ang kwintas. Hindi ko alam kung anong nararapat kong gawin ngayong pupunta si Samantha sa lungsod.
Natatakot ako sa maaaring mangyari sa sandaling naroroon na siya at sila ay magkita. Nalilito niyang sabi sa sarili. Subalit hindi na malalaman pa ni Beth ang mangyayari sa kanyang pinangangambahan dahil sa isang masaklap na trahedya na nangyari sa kanya 1 linggo bago umalis papuntang lungsod sina Samantha at Alice. Araw-araw ay pumupunta ng bayan si Beth para mamili ng iluluto sa karinderya. Inihahanda na ni Samantha ang mga kinakailangan sa pagluluto ng umagang iyon. Naku Samantha, may masama yatang nangyari sa iyong ina. Sugod na pagbabalita ni Rafael. Ha? Ano ang nangyari kay inay? Hindi pa nga maliwanag ang kwento ni Mang Lito. Ang mabuti pa ay pumunta tayo sa kanila para malaman nating mabuti ang nangyari sa naaksidenteng bus na sinakyan niya at ng iyong ina. Agad na iniwan ni Samantha ang gawain at sumama kay Rafael sa bahay ni Mang Lito para alamin ang nangyari. Naabutan nilang maraming tao na nakikinig sa pagkukwento ng matandang lalaki. Aba, narito na pala si Samantha, sabi ni Mang Lito nang makita ang dalaga. Ano ho ang nangyari kay inay? Takot na tanong ng dalaga. Tumawab ang aming sinasakyan na bus. May mga nasugatan at hindi ko alam kung may nabawian ng buhay. Dinala kami kasama ang iyong ina sa ospital sa bayan. May mga kasama rin ako na hindi naman gaanong nasaktan kaya pinauwi na rin kami. Ano ho ang dahilan ng aksidente? Tanong ni Rafael. Ang dinig ko ay lasing ang driver. Napansin nga ng mga pasahero na mabilis ang takbo ng sasakyan at sinigawan na nga nila ito pero tuloy pa rin ang mabilis niyang pagmamaneho. Sabi ng isang matandang lalaki sa grupo. Puntahan na natin ang iyong inay Samantha. Wika naman ni Rafael. Oo pero kailangang malaman muna ito ni Tia Alice. Nagpaalam na ang dalawa at nagpunta sa bahay ni Alice. Pagkatapos malaman ang nangyari sa pinsan ay sumama rin si Alice sa dalawa sa pagpunta sa nag-iisang ospital sa bayan na pinagdalhan kay Beth at sa iba pang nasaktan. At doon nila nabatid mula sa doktor na tumingin sa kanyang ina na wala na itong buhay nang dalhin sa ospital. Halos gumuho naman ang mundo ni Samantha sa kanyang nalaman. Hindi matanggap ng kanyang puso na wala na ang kanyang pinakamamahal na ina. Ang inay ko! Hindi man lamang kami nagkausap. Sambit ni Samantha na walang tigil sa pag-iyak. Hindi rin napigilan ni Alice ang mapaluha. Pinuntahan nila ang kinaroroonan ng ina ng dalaga. Inay, bakit ninyo ako iniwan kaagad? Paano na po ako? Paano na po ang mga pangarap ko na may ahon kayo sa kahirapan? Mahal na mahal ko kayo, Nay. At pangako ko sa inyo na magiging maayos ang buhay ko. Umiiyak na wika ni Samantha bago niyakap ng mahigpit ang kanyang ina. Pagkaraan ng ilang oras ay inasikaso nila ang dapat gawin hanggang sa maiuwi na ito sa bahay ng mag-ina. Kung saan ito ay ibinurol at pagkaraan ng 3 araw ay inilibing na ito sa nag-iisa ring sementeryo sa baryo. Tiningnan ni Samantha ang mga personal na gamit na naiwan ng ina at nakita niya ang gintong kwintas sa pulang kahita sa loob ng aparador. Wala siyang alam tungkol sa alahas. At kailanman ay walang binanggit ang kanyang ina tungkol dito. Tingin niya ay mahalang kwintas at hindi maaaring makabili ang kanyang mga magulang ng ganoong kamahal na alahas. Nakita rin niya ang 2 larawan. Ang isa ay larawan ng kanyang ina at ng amang si Eman. Nang araw na sila ay ikasal, ang ikalawa ay larawan nilang 3. Mag-iisang taon pa lamang siya sa larawan. Nadama niya ang pagmamahal ng isang ama. At ganoon na lamang ang kanyang pagdadalamhati nang mawala ito sa sakit sa puso. Katulad din ng kanyang pagdadalamhati sa pagkawala ngayon ng kanyang ina. Ibinalik niya ang kahita at mga larawan sa isang kahon. Isinama niya ito sa iba pang gamit at mga damit na kanyang dadalhin papuntang Maynila. Sinabi ng kanyang tita Alice na patitirahin muna nila ang isa nitong kapatid sa kanilang bahay para may tumingin dito. Isang araw bago sila umalis ni tita Alice ay dinalaw niya si Rafael. May dala itong isang kabibi at malaking shell. Alam kong paborito mo ang 2 ito. Nakuha ko ang mga ito nang magpunta kami sa dagat para mangisda. Naisipan kong sumisid sa ilalim ng dagat para manguha nito. Ito ay pabaon ko at alaala ko sa iyong pag-alis. Salamat Rafael. Sabi ni Tita Alice ay may sarili raw kaming bahay na hiwalay sa bahay ng kanyang mga amo. Ipapatong ko ito sa ibabaw ng mesa doon. Nasisiyahang sambit ni Samantha habang tinitingnan ang bigay ni Isko na nakapatong sa mesa. Tiyak na malulungkot kami sa iyong pag-alis. Isa na naman naming kababaryo ang mapapalayo sa amin ng matagal na panahon. Malungkot na sabi ni Rafael.
Tumayo si Samantha at lumabas ng pinto. Tiningnan ng madilim na paligid pagkuha ay naglakad-lakad sila ng binata. Sana'y hindi mo kami makalimutan kapag nasa lungsod ka na. Tiningnan muna ng dalaga ang madilim na dagat saka tumingin sa kasabay. Hindi ako makakalimot lalo na sa'yo, Rafael. Simula pa sa pagkabata ay magkalaro na tayo. Magkaklase na tayo simula elementary hanggang high school. Galit-bati tayo sa mga bagay na madalas nating ipag-argumento. Muli niyang tiningnan ang kalawakan ng dagat. Kung magtatagumpay ako sa lungsod ay hindi ko naman kalilimutan ang aking pinagmulan. Hindi nakakibo si Rafael. Matagal siyang napatingin sa dalaga. Kahit sa dilim ay nakikita niya ang kasiyahan nito sa nalalapit na pag-alis. Nang gabing iyon bago matulog ay taimtim na nagdasal ang dalaga. Gusto niyang patnubayan siya ng Panginoon sa gagawin niyang pagpunta sa syudad. May sinuwerte at nagtagumpay sa ilan nilang kababaryo na nagpunta roon. Katulad ng nangyari sa tiyo Simeon ni Rafael, na nabalitaan nilang isa na itong mayaman at may mataas na posisyon sa isang construction company. Mayroon din namang hindi sinuwerte at umuwi na rin sa baryo nang hindi makaya ang buhay sa syudad. Bagaman hindi na umangat sa pagiging katulong si Tita Alice, itinuturing na rin ng mga taga-baryo na sinuwerte na rin siya na makapagtrabaho roon ng matagal. Gusto ni Samantha na kung maaari ay swertihin siya katulad ni Simeon. Sumakay ng barko sina Samantha at Alice. Pagdating sa pier ay sumakay sila ng taxi at nagpahatid sa Villa Maria. Paghinto sa tapat ng malaki at mataas na gate ng taxi, ay bumaba ang dalawa pagkatapos magbayad ni Alice. Linga ng linga si Samantha habang nakatayo sila at hinihintay na mabuksan ng maliit na gate pagkatapos mag-buzzer ng tiyahin. May hawak na isang malaking bag si Alice at siya naman ay may dalawang malaking bag. Humarap na si Samantha sa gate. Nakita niyang nabuksan ng maliit na butas at ang pagsilip ng isang lalaki. Pagkaraan ay nabuksan ng gate. "Tuloy kayo," sabi ng lalaki. Nang makapasok na ang dalawa, ay ipinakilala ni Alice si Samantha sa hardinerong si Efren. "Hindi mo sinabi na may maganda ka palang pamangkin," wika ni Efren. Ngumiti lamang si Alice. Lumakad na sila at tuwang-tuwa si Samantha sa mga magagandang bulaklak at mga halaman na nakikita niya sa malawak at malaking hardin. "Kaya naman pala ay gustong-gusto niyong magtrabaho rito sa syudad ay dahil nakatira kayo sa isang lugar na katulad nito," humahangang sabi ng dalaga. Lalong nanlaki ang mga mata ng dalaga sa paghanga nang makita ang magandang mansyon, gayon din ang garahe kung saan naroroon ang iba't ibang klaseng sasakyan. "Ang gandang bahay at ang laki! Diyan ho ba nakatira ang sinasabi niyong amo niyo?" tanong ni Samantha. Tumango si Alice. "Marami sila na pinagsisilbihan namin ng mga kasama ko rito. Bukod kina Sir Joseph at Ma'am Cassie ay nariyan pa ang kanilang 3 anak na sina Kimboy, Jared, Cathy at si Doña Maria del Ruiz, ang ina ni Sir Joseph." "Ilang taon na ho ba kayong nagtatrabaho rito, tiya?" tanong ni Samantha habang patungo sila sa likod ng mansyon. "Mga 5 taon na humigit kumulang, pero nagtagal ako sa isa pang anak ni Doña Maria na si Sir Arnold. Inabot ako roon ng 15 taon, pero bago ako napasok sa kanila ay 2 pang pamilyang napasukan ko. Kung hindi pa nag-migrate sa Amerika ang pamilya ng panganay na anak ni Doña ay baka nasa kanila pa rin ako hanggang ngayon." "Mababait ho ba sila?" "Mabait si Sir Joseph, si Kimboy at si Doña Maria. Narito na tayo," sabi ni Tita Alice. Nakita ng dalaga ang isang pangkaraniwan ngunit konkretong bahay sa tabi ng mansyon. Kinuha ni Alice ang sariling susi at binuksan ang nakalak na pintuan. Pagkaraan ay pumasok sila sa loob. Nakita ng dalaga ang sala kanugnog ng komedor at kusina, gayon din ang comfort room. "Marami ho ba kayong nakatira rito?" tanong ng dalaga nang pumasok sila sa isa sa maraming silid na kanyang nakita. "Kasama ko rito ang labandera, planchadora, cook, tagalinis ng bahay, hardinero at ang mga driver ng pamilya. Parang isang pamilya rin pala kayong nakatira rito kung ganun." "Parang ganoon na nga. Malaki itong closet ko kaya dito mo na rin ilagay ang mga gamit mo," sabi ni Alice na binuksan ito at nilagay ang laman ng dala niyang bag. Binuksan rin ni Samantha ang kanyang 2 bag. Inilabas niya ang laman noon at inilagay ito sa loob ng closet. "Saan ko kaya ito ilalagay?" tanong niya habang nakatingin sa binigay sa kanya ni Rafael. "Dito mo ilagay sa ibabaw ng mesa," sabi naman ni Tita Alice. Nakita ni Samantha ang mesa na katabi ng kama.
Sinara na niya ang closet at ipinatong sa ibabaw nito ang kanyang 2 bag kasama ng iba pang mga bag. Pagkatapos ay inilagay na niya ang regalo sa kanya ni Rafael sa mesa at naupo sa kama. "Ito ba ang kama ninyo?" tanong ng dalaga. "Oo, malaki iyan kaya kasya tayo riyan." Kumukuha ng bago at malinis na bedsheet at punda ng unan si Ali sa isa pang closet. "Sino pa ho ba ang kasama ninyo rito?" Nakita niya ang isa pang kama. "Ang kusinera, magkasing edad kami. Ang iba ay bata pa sa amin ng edad." "Ano nga ho pala ang gagawin ko rito?" "All around ang magiging trabaho mo. Tutulong ka sa anumang trabaho na kailangan ka. Kung minsan kasi ay kailangan ng katuwang ang katulong sa paglilinis, lalo na kung nagkakaroon ng party sa mansyon. Maaaring tumulong ka rin sa labandera at planchadora." "Ano naman ho ang trabaho ninyo rito, tita?" "Ginawa akong mayordoma ni Sir Joseph dahil sa matagal na akong naninilbihan bilang katulong dito. Pero hindi ibig sabihin nun ay wala akong gagawin kundi magmando sa mga katulong ng kanilang gagawin. Tumutulong din ako sa trabaho at tinitingnan kung tama ang ginagawa ng mga kasama ko." Naputol ang kanilang pag-uusap nang mabuksan ang pinto. Ipinakilala ni Ali si Samantha sa kusinera. "Nasabi sa akin ni Efren na dumating na kayo. Maganda raw ang iyong pamangkin kaya saglit akong nagpunta rito para tignan at totoo nga," sabi ng kusinera habang nakatingin kay Samantha. "Salamat ho," nahihiyang sabi ng dalaga. "Maiwan ko na kayo. Dinalhan ko na rin kayo ng pagkain para hapunan ninyo mamaya," sabi nito na lumabas na ng silid. "Mukhang mababait naman ho ang mga kasama ninyo rito," nakangiti na saad ni Samantha. "Oo, kaya nga siguro ay bibilang na rin ako ng taon sa pamamasukan dito." "Kailan ho ba tayo pupunta sa kabilang bahay?" "Bukas na ng umaga." "Pwede ho ba akong maglakad-lakad sa labas?" "Sige, pero huwag kang pupunta sa harapan. Ayaw nilang gumagala ang mga katulong sa paligid ng villa kung wala namang ginagawang trabaho. Kaya nga pagtapos na kami ng aming mga trabaho ay pumupunta agad kami rito sa servants' quarter." Lumabas na ng silidang dalaga. Katulad sa harapan ng villa ay isang manicured garden din ang likuran nito. May nakita siyang parang fish pond at lumapit roon. Nakita niya ang otomatikong pagbagsak ng tubig sa pond. Matagal niya itong pinanood. Pagkuha ay naging abala na siya sa paghahanap ng pinanggalingan ng tubig. Kaya hindi niya namalaya ng paglapit ng isang lalaki. Tikhim ng lalaki. Napalingon si Samantha at nakita niya ang isang matangkad, moreno at kulot na buhok ng isang gwapong lalaki. "Kanino kang bisita?" Nakangiting tanong ng lalaki. Natitiyak nitong hindi isang bisita ang dalaga ng isa sa mga miyembro ng pamilya dahil sa ayos nito. Mahaba ang mumurahin ngunit malinis na damit na suot, nakatirintas ang mahabang buhok. Walang makeup ang makinis at magandang mukha. Nakasuot din ng mumurahing sapatos ang dalaga. "Hindi ako bisita. Isinama ako rito ni Tia Alice para pumasok na katulong." Nakatingin sa kaharap na sabi ni Samantha. "Kamag-anak mo si Manang?" "Magpinsan sila ng aking ina." "Ano ang pangalan mo?" tanong ng lalaki. "Samantha," sagot ng dalaga. Inalis ng lalaki ang tingin sa kanya, tumingin sa ibang direksyon. "Ikaw, ano rin ang pangalan mo?" tanong naman niya. "Sige, saka na lang tayo mag-usap." Hindi nakuhang masagot ng lalaki ang kanyang tanong. Agad na itong tumalikod. Tiningnan ni Samantha ang mansyon kung saan niya nakitang tumingin ng lalaki. Nakita niya na nakadungaw ang isang babae sa bintana. Naalala niya ang sinabi ng Tita Alice. Tumalikod na siya at nagpunta sa servants' quarter. Sino kaya ang lalaki na kausap ni Samantha? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.